Yes, sir. Ganito po kasi yan, sir. Pero sabi mo kasi kanina, hindi natapos yung project, kaya nakikiusap kayo sa Engineer mga mayor. Guillen, are you trying to respond to the query or trying to argue? I'm trying to explain. Go ahead, myself. go ahead. Hindi naman, sir. No, this is reality. Come on, this is reality 101. Kasi, bakit kailangan nyo pang dumaan kay Mayor, samantalang si Mayor wala namang kinalaman doon sa proyekto ninyo, maliban na lang kung political accommodation itong ginagawa ninyo because request ni Mayor, kaya kayo ay pupunta doon kahit na baluktot yung proyekto. Lamang po ako sa NIA. Ang ginawa ko po, nung ako po umupo sa NIA, nakita ko na po kagad itong mga problema. So, by January, kinakausap ko na po yung Mayor, si Okay, Mayor so Capitulo, naghugas kamay po kayo, it's okay. Yes, So, at hindi niyo po saka- sakop to. Wait, So, tama po ba yung sinasabi ko? Tama po, sir. Dapat po... Was I making sense to you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. Kasi ayokong lalabas akong parang tanga rito. Yeah. Kasi meron kang sinasabi na ginagamitan mo ako ng kung ano ng mga technical terms na hindi ko abot at hindi abot ng tao masang Pilipino na nakikinig ngayon. So I was making sense, tama? So ulitin ko, give me a list for the last time. Pagdating sa susunod na hearing, listahan ng mga proyekto na na-stop dahil sa issue sa right of way at sino ang nag-approve ng feasibility study noon. Even kahit nasabihin natin before your term, I need the list of those and the name of those person kasi yun ay pwedeng kasuhan. Yes, sir. Going forward naman po ay again itong case ng balog-balog ay January pa lamang po nakikipag-ugnayan na po ako sa mayor ng San Jose at saka sa governor po ng Tarlac at saka yung mga political leaders po nila kasi bilang dati po kasi akong mayor. Mayor ka din dati. Yes, sir. Kaya kabisado Alam ko mo po yan. yung alam ko po yung problema, sir. So again ay titignan ko po na yung mga susunod naming projects ay maiwasan po yung mga ganitong situation. Why talk to the mayors? Why not talk to the owners of the properties, owners of the land? Nakikipag-usap din po ako sa kanila, sir. Pati yung mga Why nagpunta not dito po. talk directly to the owners of the land? Ba't pupunta pa kayo sa LGU? Eh baka pasintabi sa mga mayor, baka si mayor papatong pa. Hindi naman, sir. No, this is reality. Come on, this is reality 101. Kasi, bakit kailangan nyo pang dumaan kay Mayor, samantalang si Mayor wala namang kinalaman doon sa proyekto ninyo, maliban na lang kung political accommodation itong ginagawa ninyo because request ni Mayor, kaya kayo ay pupunta doon kahit na baluktot yung proyekto, pipilitin nyo alang-alang sa pagkikisama kay Mayor. I'm just making an example, wala akong pinapatamaan dito. Now, kung ang inyong proyekto ay talagang galing sa inyo at gumawa kayo ng feasibility study na kailangan talaga magkaroon ng irigasyon dyan para makinabang yung mga farmers, then wala dapat ibang kayong kakausapin kung hindi yung owner ng lupa na masasagasaan ninyo dun sa proyekto na yon, dun sa sinasabi kong right of way. Diba? Kapag naayos na yung problema dun sa right of way, smooth sailing na kayo at you will be on target dun sa proyektong yon. Your Honor. So you don't need to talk to the mayors and the governors and the congressman and the barangay chairman. Ganito po kasi. Siguro pwede kang kumuha sa permit kung kailangan. Yes, sir. Ganito po kasi yan, sir. Pero sabi mo kasi kanina, hindi natapos yung project kaya nakikiusap kayo sa Engineer mga mayor. Guillen, are you trying to respond to the query or trying to argue? I'm trying to explain. Go ahead, myself. go ahead. Your Honor, ganito po kasi yan. Again, kasi po yan, pagpapasok ko sa isang lugar, sa isang bahay, dapat kumatok ka din. So nagpapaalam po ako sa mga mayor doon. Yung barangay captain po, yung isa nagsalita po rito noon, nagpapaalam din po ako. Para naman po pag may problema ako doon, may makakatulong po sa atin. Mr. Chair, ang pinag-usapan kasi dito, yung balog-balog, sabi mo kasi, di ba, na-abandon na yon. So nakikiusap ka kay Mayor. Yan yung sa mga proyekto na gagawin nyo pa lang. Of course, I agree with you. Bago ka gumawa ng proyekto, kahit saang lugar, kakatok ka nga, pasintabi ang tawag doon sa mga taga-LGU because territory nila yon at kukuha ka ng mga corresponding permits. Tama? Pero doon sa mga proyekto na nagawa nyo na at nabubulok na, bakit ka pa pupunta kay Mayor? Kasi pinag-usapan natin balog-balog phase 2. Tama? Tama po, Oh, sir. why do you have to go to the Mayor para tapusin yung proyekto? Of course, again, ang reason po dyan ay kung may makakatulong po na mag-solve ng problema natin. Kasi Which is sila to po talk to the landowner. Yes, sir.
Meron naman pong Hindi, sandali lang. Yes, Di ba yung sa phase 2, nakakuha na kayo ng corresponding permits. Kaya nga naumpisahan nyo. Hindi nyo maumpisahan yan kung hindi nyo ginawa yung mga narapat. Hindi nyo kung hindi kayo nakipag-usap sa mga taga-LGU. Kaya nga naumpisahan yung construction. Hindi nyo nga lang tinapos. Now, hindi nyo tinapos. Sabi niya, hindi natapos dahil issue doon sa mga pumapalag. At sabi ni General Bisaya, ang pumapalag ay yung mga landowners kasi may issue sa right of way. Bakit nyo kailangan kausapin si Mayor? What I'm trying to tell you is, go directly to the owners ng lupa. Ngayon, kung kailangan nyo si Mayor, siguro dahil isang political figure or considered as father figure sa lugar na yon, pwede siguro himas-himasin yung landowner. Is that what you're trying to Your tell me? Honor, hindi kasi yung landowner ang issue po dito. Ang issue po natin dito, nagkahanap po tayo ng amenable ang community at ng amenable yung community na lilipatan. Siyempre, kabisado po ng mga local So ibig sabihin, abandonahin mo na yung balog-balog phase 2, No, lilipat ka. Hindi kasi pinag-usapan natin last time, wait a minute sir. Pinag-usapan natin last time, sabi mo, yung abandonadong phase 2, tatapusin yon by 2027. You said that. Pwede natin i-replay ulit yung pinag-usapan dito, recorded yon. Tatapusin, basta't magbuhos ulit ng ilang bilyong piso. Matatapos by 2027. Sabi ko nga, good, right? So ngayon, sabi mo, kakausapin mo yung mga taga-LGU para mapagpatuloy yung proyekto na naabandona. Yun ang sinabi nyo eh. Yes, sir. Ang issue kasi dito, sir, ay yung lilipatan po ng mga community kasi hindi ko sila nagkakasundo sa lilipatan. Kaya Siguro, po kami nagpapatuloy. Administrator, dapat with the permission of Senator Tulfo, kasama rin yung mga NCIP sa mga ganitong usapan. Oo. Wala no, sinasama ba kayo? Sir, actually, it was us who coordinated. Sinasama ba him. kayo sa mga ganong usapan? We have a joint management team, Your Honor, actually, which... Usapan, Yes. yung preliminary kasama kayo? Wala po, sir, wala po. Hindi kayo kasama. So, pagtapos na, yung management na yung overseeing, doon kayo kasama. Pero sa simula, dito kayo mga tribo, dito, sacred graveyard ito, hindi pwede rito, hindi kayo kasali doon. Kasama kami naman po doon sa insofar sa mga IPs po nakatutubo, but sa mga usapan po sa mga LGU or whatsoever, hindi po kami kasama, Your Honor. Ayun. Siguro sa LGU administrator, isama rin sila. Kasi under din ng mayor yung mga katutubo. Di ba? So, Senator Tulfo, Pero ang ibig sabihin, Mr. Chair, sana bago inumpisan yung project, hindi yung nung inumpisan yung project, ginagawa na, and then saka sila may pag-usap. Before, kaya nga may tinatawag na feasibility study, Mr. Chair. Lahat dapat pinaplansya na. Before the implementation of project, plansyado na lahat. Kausapin LGU, kausapin yung mga taga-NCIP, kausapin kung sino pwedeng kausapin. Pati yung mga ipis, langgam, daga, kausapin. Lahat mag-agree. Diba? Hindi yung in the middle of the project, biglang abandonahin kasi meron pa pala hindi mga nakausap. O, nagka-problema. Diba? Yun po ibig sabihin. So, ibig sabihin, poor planning because walang feasibility study. In fact, may mga projects sila, Mr. Chair, and again, I need a list of those projects na naglagay sila ng irrigation doon sa lugar na yon, construction ng irrigation, walang patubig, malayong-malayo, imposibleng magiging viable for an irrigation. May mga example po ako rito. Itong Butuan City, Agusan del Norte, Basag CIS OB 2018 as DMO, okay. 5,468,000. See? Nag-construct ng irrigation project nang walang pagkukunang source ng tubig. anong year po yan, Senator Tulfo? 2019 po. 19. 2019. Can you confirm that? Sa Butuan? Who can confirm this? Anong tawag po? Gumawa ng study. NIA mismo yung inspection and assessment. Is this an unfinished project? Ito po ay gawa mismo ng NIA. Inspection and Assessment of NIA Projects in Region 13 conducted on May 5 to 11, 2019.
So ito po yung report galing po mismo sa NIA. Hindi po galing ito sa Senate. Gumawa kayo nitong proyekto sa Butuan City na nagkakalaga ng 5.4 billion na irrigation project pero walang pagkukunang tubig. Walang source ng tubig na pwedeng magpaandar sa irrigation project na ito. Can you confirm that? Sa Butuan, walang tubig? Sir, 2019, can we please... Who can confirm that? I-check po namin, sir. Kasi 29... Oh, they will check. Kasi sa akin po, Senator Tulfo, they gave me a list of unfinished projects. Hindi ko na rin maintindihan kasi hindi naman na-specify dito. In 2016, 7 years unfinished, isa 5 years unfinished hanggang 2023. 2022, 200 unfinished. 2023, 433 unfinished. So siguro kailangan matanong ko po, bakit ho marami tayong unfinished? Kulang sa pondo o hindi talaga kayang tapusin o mali yung napiling lugar? Well, sir, siguro para may mas klaro po yung pwede po ba, sir, na Kasi i-present? this came from your affidavit, Administrator Guillen. Nakalagay dito yung mga unfinished projects. So sa affidavit mo to, ito yung sinumpang salaysay mo. Gusto ko lang i-clarify at saka natumbok mo rito yung marami kayong natalo. Natalo po, Senator Tulfo, ang NIA sa kaso. Natalo, marami. Ito, Green Asia Construction Development Corporation. Natalo kayo may award ang Green Asia ng 205 million. Pinagbabayad kayo. So ibig sabihin, again, one more time, Mr. Chair, Yes. yung feasibility study nag-fail. Most probably, natalo sa kaso eh. Sa legal yung So, pinagbayad pa ang NIA? Nagbabayad ba ang NIA pag natalo sa kaso? Naiba ko ng konti, Senator Tulfo, kasi napunta tayo sa legal. Pag natalo kayo sa kaso, bayad ba kayo? Oh, go ahead, attorney. Attorney Ibanez. Mr. Chair, regarding po sa case ng Green Asia Construction, hindi pa po tapos, wala pang finality yung decision. In fact, nakapending po siya sa Court of Appeals. Pero may lumabas na desisyon na pinagbabayad ang NIA. Sa SIAC. Sa SIAC, sir, opo. 205 million pesos. Yes, sir. Kaya nga po, dahil Nag-appeal hindi... kayo? Yes, sir. So pag Umapil tayo. ganitong pinagbabayad kayo, saan kinukuha yung pambayad? Magfa-file po yung claimant sa COA, sir, kasi yun po yung tamang proseso. Pero sa ngayon po, Pera wala din pa ng po, gobyerno yun, pera din ng bayan yun. hindi pa po kami nagbabayad ng ganyang kalaki, sir. Kaya nga Oo ito nga, po ang halimbawa position... kahit piso, pag natalo ang NIA, saan manggagaling yung pambayad? Sa gobyerno din, di ba? Pera din ng tao bayan. Yes, Mr. Chair. So nakita natin dito, Senator Tulfo, pag nagkamali ang NIA ng trabaho, hindi na kinabang ang taong bayan, natalo pa sa kaso, bayad pa uli ang gobyerno. Kaya nga po yun ang posisyon natin dito, sir. Hindi tayo dapat magbayad, kaya inaapila po natin. Ilang beses na kayo natalo? Ang dami itong nakalagay. Ito galing sa affidavit ni Administrator Guillen. Natalo kayo sa isang civil case, EML Construction and Tian Yuan Construction. Natalo rin kayo dito sa Premium Mega Structures. Nag-ano lang kayo, file na motion for reconsideration. Natalo rin kayo sa Mac Builders, motion for reconsideration. At baka meron pang iba na hindi ko hawak. So, nakikita natin, Senator Tulfo, pag natalo ang NIA, magbabayad pa ho ang gobyerno. Nalugi na nga tayo, 2 beses tayo nataga. So, hindi pa tayo Mr. nagbabayad o Sir, hindi po tayo kailangan pang magbayad kasi hindi pa po tapos. final? Yes, Pero sir. kung Wala maging pang final nga, resolution. paano yun? Saan kukunan yung pambayad? Yan nga pong posisyon namin, sir, kaya inaakyat namin hanggang sa kataas-taasang hukuman kasi hindi Sakali tayo nga, dapat in magbayad. that worst case scenario, natalo na tayo kataas-taas ang hukuman. Sa tamang- Pinagbayad ang NIA. Sa tamang proseso, sir, magfa-file sa COA, COA will determine kung paano magbabayad po. O kung natalo rin tayo sa COA, paano na? The obvious- Magbabayad ang NIA.
mag-appropriate ng funds ang Kongreso pambayad na pwede sanang gamitin sa ibang construction project na makakatulong sa taong bayan. So makikita natin dito saan nagsimula yung kapabayaan. Matanong ko na sana, Mr. Chair. So, hindi ako nakafollow because I was talking to my staff. Ano nangyari? Ba't kayo nagkaroon ng kaso? So, anong proyekto yun, Mr. Chair? Itong Green Asia Construction Development Corporation. Ba't kayo nagkakaso sa Green Asia? Ano nangyari, Attorney Ibanez? Ma'am? Saan lugar ito? Sir, Para saan proyekto? Mr. Chair, sorry, I was not the handling counsel at the time. Sino nakakaalam sa legal? Kaso to, siyempre nag-appeal na kayo sa taas. Yes, Hawak sir, mo na rin it's- yun. Yung Nabasa sa mo yung- appeal, opo sir. Yung, Nabasa mo yung mga brief doon kung ano, di ba? Opo. Actually, yung pinadala po naming petition, may nakaligtaan pong i-attach na inadvertently failed to attach a proof of the yung na-receive pong resolution. Kaya nag-rule po ang Anong year po yan at anong project at kailan? Sino pong project engineer dyan? Patawag natin, Mr. Chair. I need to know bakit kayo nagkaroon ng kaso. Anong Senator pinag-ugatan? Tulfo, ang pagkakaalam ko rito, I have some notes here. Nung matalo sa kaso, kinasuhan ni Administrator Gillian yung mga abogado? Tama ba yun? Kinasuhan niya lang yung abogado. Bakit kayo kinasuhan? Hindi Yung sila, pong- kinasuhan niya. Oh, so, Ba't kayo kinasuhan bakit nga? kayo kinasuhan? Oh. Anong reason? Actually, Mr. Chair, it was not Admin Gillian. It was not during the time of Admin Gillian. It was during the time of former... Previous administrator. But just the same, NIA. NIA yun as an institution. So, tanong ni Senator Tulfo, Kaya nga, itong Green Bakit nga kayo kinasuhan? Actually, Asia, yun saan nga po nagsimula ito? yung premature kasi yun, Mr. Tungkol Chair. saan? Saan ang lugar ng dam? Saan ang construction? Saan probinsya? Saan bayan? Ito po yung sa Kaseknan... Kaseknan, malaki to. CMIP, Kaseknan Multi-Purpose Okay. Irrigation Project, So, Mr. Chair. bakit kinasuhan? Yun nga po, Mr. Chair, yung na-receive po natin yung order na hindi naman natin kasi kontrolado yung nakaupo pong mga commissioners. Okay, pag-iksiin ko na lang, Attorney Ibanez, marami pa tayong cover na issue. Bakit nga po kinasuhan? Ano ang reason bakit kinasuhan yung construction company na yon ang NIA? Kasi, Your Honor, Sa anong kadahilanan? tinerminate po kasi ng NIA yung contract with Green Asia Construction. Usually, that's the reason why Terminate. they filed. Yes po. Okay. Dahil default po sila sa kanilang obligasyon, we need to terminate. And part of that termination is actually yung they are blacklisted. So, Magiging parte po yun. tinerminate nyo kasi blacklisted. Pero, Hindi po, Mr. Chair. Tinerminate natin. As a result, they will be They will blacklisted. blacklisted. Pero, in the Opo. first instance, nanalo si Green Asia. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi nila. Nanalo sila sa arbitration. Nanalo Senator Tulfo yung Green Asia. Not necessarily, Mr. Chair. Hindi, merong pruweba silang nailabas Probable na cause. kinatigan sila. Not necessarily. Natalo ang That's NIA the reason why Sino ang nag-apila? tayo po. NIA ang nag-apila. Ibig sabihin, pag nag-apila ka, ikaw yung naghahabol. Yes, Mr. Chair, but yung apila mo kasi, most often than not, lalo na kung gobyerno yung natalo, it's not that mali yung ginawa natin, but probably we have failed to attach a document or ganun po. Yun na nga ang tinatanong ni Senator But Tulfo. with all due respect, it's not because mali po yung ginawa namin. Probably, kagaya nga po ng sinabi ko, the reason why we are elevating this is kinulang po yung attachment ng document. It was inadvertently unattached to the petition filed. Kaya ito yung hindi natin, we were not able to Pero bukod dun sa start. Green Asia, But not because we were wrong. Bukod sa Green Asia, marami pa kayong natalo. Itong premium mega structures 2021, itong Mac Builders versus DIA, natalo rin kayo 2021. At marami pang iba, itong EML Construction, natalo rin kayo. So, ang maraming kaso, hindi lang itong Green Asia na natalo ang NIA. Na nakaapila kayo ngayon, motion for reconsideration yung iba.
Kung sakasakaling madina yung motion for reconsideration, di talo rin. Bayad uli ang NIA, bayad uli ang gobyerno. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So yung question kanina ni Senator Tulfo, itong Green Asia, natalo tayo, anong year ito? 2021. So the project involves Kaseknan. Location is? Sino in Nueva charge dito? Ecija. Engineer Sulait, Mr. Chair. lumalabas ang pangalan mo rito na ikaw daw involved dito sa Green Asia. Is this correct? Good morning, Mr. Chair and Senator Tolpo. With regards to the termination of contract of Green Asia, ang nangyari po, Mr. Chair, nagkaroon po ng malaking slippage yung contract ng Green Asia in the implementation of the canal lining along the canal of Kasiknan Irrigation Project. So, because ang nangyari po noon, Mr. Chair, mahirap po kasi patigilin yung dalawang activities na ginagawa. Kasi yung kanal na nakakontrata kay Green Asia, at the same time, ginagamit rin po ng ating mga magsasaka sa kanilang patubig para sa operation in O&M activities. So, yun po yung naging contention ni Green Asia na wala siyang time to implement the contract because continuous yung water delivery na ginagamit ng ating magsasaka. So yun po yung naging contention ng issue with regards to the termination of the contract of Green Asia. Kaya inilibate niya po sa SIAP yung kanyang appeal. Nanalo siya sa SIAP. Doon po nanalo sa SIAP. Ngayon naman, NIA nag-aapila. Yes po. Tama nga rin naman yun, Senator Tulfo. Paano mo magagawa yung isang lugar kung ginagamit? So, sa feasibility study na sinasabi ni Senator Tulfo, hindi ba napag-aralan nyo na bago mo gawin ito, i-stop mo muna, phase by phase, yung ginagamit na magsasaka para makapasok yung construction? Yes po, Mr. Chair. Meron din feasibility study ito. Meron din po. At saka, ito po ay dati na pong natapos na kanal. Originally po ito ay earth canal. Yung mga kanal na yan. Ang naging agreement po before the conduct of the bidding, magkakaroon po ng window ang ating para makagawa po, para maging efficient po yung daloy ng tubig sa ating mga magsasaka. So nag-agree naman po yung ating mga magsasaka na meron pong time na para makapagtrabaho si Green Asia doon sa portion ng kanyang kanal na gagawin. At ang nangyari lang po kasi dahil during that time medyo kailangan po ng ating mga magsasaka yung continuous planting, kaya hindi po nakapagtrabaho si Green Asia. Where in fact marami na po kaming negotiation na ginawa, yun po ang naging problema ni Green Asia. Ganun po yung istorya po ng yung kontrata ni Green Asia. Just the same, natalo ang NIA sa kaso, ngayon tayo yung naghahabol. And several other cases as well. So ito siguro yung validation ng sinasabi ni Senator Tulfo that there has got to be a viable feasibility study na mag-uusap ito. Titigil muna kayo gumamit nito kasi papasok kami. Walang pagkakaiba dun sa mga DPWH, reblocking o da-divert muna yung traffic. So siguro dito yung pagkukulang nito. Kaya ang dami yung kaso. I don't know about the other cases. Hindi ko na alam itong mga premium mega structures. Pinagbabayad din kayo ng 273 million. Nag-file kayo ng motion for reconsideration. Itong Mac Builders, ganun din, 730 million ang involved. So, paano yan kung talo tayo alam nyo, pag nasimulan itong si Green Asia at nanalo ito, gagayahin na yun ng ibang kontraktor. Mr. Chair,